Praise the Lord and Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. No? Ako po'y nagagalak na tayo ay ginather ng Panginoon dito sa kanyang iglesia at atin siyang sambahin, purihin at tayo ay matuto sa kanyang mga pangangaral sa atin ng mga katotohanan na nasa kanyang salita. Sorry, I forgot to bring my notes here. Okay, so ngayon currently mga kapatid, nandito na tayo sa ikaapat na attributes ng Panginoon, no? Or katangian ng Diyos. Tapos na tayo sa, yung una? Divine invisibility, no? Na ang Diyos ay hindi nakikita. Tapos na din tayo doon sa divine simplicity, na ang Diyos ay hindi siya binubuo na or komposisyon ng mga iba't ibang bahagi. He is a simple God. At nakita din natin na ang Diyos ay walang human emotion na subject sa pagbabago, no? O the impassibility of God, right? Now ngayon, titingnan naman natin ang isa pa sa kanyang katangian or kanyang character. Ito'y mahalaga mga kapatid, no? Sapagkat hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos based on ignorance, no? It must be based on His revelation of who He is. Kung ano yung inireveal niya sa Biblia, whether madaling intindihin or mahirap, regardless mga kapatid, no, dapat itong tanggapin. Kasi siya yun. That is who He is. Now ngayon, tatalakayin natin ang pang-apat na attributes. This is the doctrine of divine immutability. Ibig sabihin po nun mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang tao nagbabago, right? Possible na may decision ka ngayon. Possible na ito yung gusto mong plano na gagawin in the future. But when there are certain circumstances that you encounter, merong mag-a-advise sa'yo or merong kang nakitang mas better idea, you suddenly change your plans. Nababago yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kasi tayo ay tao na mutable or changeable ang tao or kahit anong mga bagay. So ang Diyos, ang tinuturo ng pinaka-early ng mga Kristiyano, maging ang framers ng confession ng Baptist, mga kapatid, idinideklara nila na ang Diyos is unchangeable or immutable. So, if dito, Old Testament, mga propeta, di ba? Sila si Moses, pagkatapos nung dumating si Christ. And then, nag-commission siya ng mga apostoles and other disciples. Ang New Testament natin makikita. Nung namatay na yung mga apostoles, 95 AD si John namatay. Nung natapos ng isinulat yung Revelation, ang sumunod nun, yun yung mga post-apostolic. Tinatawag siya ng mga church fathers, no? Mga anti-Nicene, post-Nicene. So, sila yung mga successors ng mga apostle. At dito sa notes natin, makikita natin na itong mga Kristiyanong post-apostoliko or mga post-apostolic Christians ay nagpahayag na ang Diyos ay di nagbabago at di nag-iiba. Kumbaga, this is their unified belief that God is immutable, no? So, sabi ni Tertullian in his A Treatise on the Soul, it says here, since, however, this state is suited to God alone as the only being who is unborn, not made, hindi nilikha ito na Diyos or hindi pinanganak ng ibang Diyos, sabi niya, and therefore immortal and unchangeable. So, diniklara ng Church Father sa unang mga siglo, mga kapatid, mga ikalawang siglo, no, na ang Diyos ay impossible. Hindi siya unchangeable sa mga, unchangeable or immutable ang Diyos. Pagkatapos nito mga kapatid, meron pang isa sa mga Cappadocian Fathers, itong si John of Damascus. In his book, Exposition of the Orthodox, ito yung paniniwala niya. We believe, ang mga early Christian daw sa East, we believe then in one God, one beginning, uncreated, unbegotten,
imperishable, hindi namamatay, everlasting, infinite, uncircumscribed, boundless, infinite in power, simple, no, simplicity, uncompounded, incorporeal, without flux, passionless, yung impossible, di ba? Unchangeable. So the belief of ang mga sumusunod sa after ng mga apostoles, ang kanilang successors naniniwala na immutable ang Diyos, no? And later on, itong si Saint Augustine, na sikat din sa Roman Catholic na mga saints nila, no? Wherein hindi naman siya fully Roman Catholic si Augustine. Sabi niya dito that the unchangeable light, ang Diyos daw, di ba, He's the Father of lights. Pero tinawag niya na ang Diyos, the unchangeable light. Know it itself, so should it be known. So, mga early church fathers, they believe in the immutability of God, okay? Pero sila lang ba ang naniniwala na ang Diyos ay hindi nagbabago? Even ang nag-craft ng ating 1689 London Baptist Confession of Faith, sa Second London Baptist Confession of Faith, Chapter 2, Paragraph 1, ito yung sabi, no, about sa Diyos na sinasamba natin. He is a most pure spirit. Yung spirito ng Diyos, puro, no? Most pure spirit, invisible, without body parts, hindi siya kinocompose ng mga bahagi. Without passions, wala siyang human emotion or human passion, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, who is immutable. Do you see that? So itong tinuturo natin, mga kapatid, ang punto ko kung bakit lagi akong nagbo-brought up ng mga church fathers and then particular Baptist, no? Gusto kong ipakita, mga kapatid, na ang doktrina ng di nagbabagong Diyos or divine immutability ay hindi siya isang bagong katuroang bigla na lang lumitaw sa kasaysayan, no? It's not a novelty or a novel belief that suddenly pops up in history na biglang, dumating si Joseph Smith, may Mormonism bigla, ano? But this has been the belief. Ito'y pangkalahatang paniniwala ng mga unang Kristiyano mula pa sa early 1st to 4th century hanggang sa 17th century particular Baptist, no? This has been the belief of the early Christians. Ngayon, alam natin na maraming mga doktrina ngayon na ang Diyos daw ay nagbabago, no? Pero mga kapatid, ano bang possible consequence kung ang Diyos ay nagbabago? So, magbigay muna ako dito ng dalawa lang muna, ha? Kasi sa later, sa susunod na mga lines natin matatakel. Una, kung ang Diyos ay nagbabago, hindi tayo maaaring magkaroon ng tiwala na siya ay mananatiling tapat sa kanyang salita. Bakit ka magtitiwala sa kanyang salita kung siya ay posibleng mabago? 'Di ba? Hindi ka maka-rely sa kanyang word because He is changeable, right? Pansin mo yung mga tao na laging nagpa-promise sa atin, I promise na ganito yung gagawin ko, no? Hindi kita lolokohin. Gagawin ko yung aking pinangako sa'yo. Pero it turns out na nafi-fail, right? Kasi hindi tayo Diyos na incapable of changing. Possible tayo ma-change sa mga circumstansya, sa mga bagay na na-encounter natin, or even sa ating kasalanan, no? Pwede tayong mabago sa ating mga desisyon, which is not right, no? Hindi dapat yan yung i-cultivate natin na pabago-bago. Kasi sabi ni Pablo, let your yea be yea, and your nay be nay. If you say yes, do it, no? Hindi yung, yes ka ngayon, tapos noon na naman, hindi malinaw, no, mga kapatid. So, ang Diyos ay hindi siya nagbabago. So, mahalaga na i-uphold natin ang Diyos ay unchangeable. Kasi only if you uphold a God that is unchangeable, that you can rely on His word and on His promise. Right?
ito yung another suliranin, nalilitaw ko ang Diyos ay nagbabago. Kung ang Diyos ay nagbabago, hindi siya maaaring maging saligan ng ating pag-asa. Okay? So, ba't mo ilagay yung hope mo sa isang being, sa isang Diyos, na posibleng hindi niya gagawin yung ipinangako niya? Di ba? Hindi ka pwedeng makarely sa Kanya kasi nagpangalangako siya ngayon ng eternal life sa'yo. Baka pagdating mo dun sa langit, mabago yung pag-iisip niya. Baguhin ko din yung mga batas ko, mga law ko, balik ka sa impyerno. So, hindi ka makakarely at nakakatakot yun na Diyos kung ang Diyos ay pabago-bago, mga kapatid. Just as delikado ng isang tao ay pabago-bago, how much more kung Diyos na, no? Na walang word of honor or His being is not reliable to be trusted sa ating pananampalataya. Medyo delikado siya. So, ang main teaching natin, tanging ang Diyos na hindi nagbabago ang maaaring maging tunay na object or layon ng ating pananampalataya at pagsamba, no? Hindi pwedeng sasamba tayo sa Diyos na pabago-bago. Ang sinasamba natin na Diyos every time we come here to the church is the God who does not change. Now, ano ba ang proper or angkop na kahulugan ng pagiging immutable ng Diyos or ang hindi nababagong Diyos, no? Meron ba tayong verses sa Bible, Brother Jess? Kasi kanina, no, pinakita natin yung history na ang paniniwalang yan, it is guaranteed that this is historical, no? Pero, kung historical lang, marami din naman mga belief na historical, pero hindi totoo, right? So, it's one thing to be historical, another thing na ang paniniwala ay biblical. And being biblical is the most important thing kahit hindi pa historical yan, no? Kahit wala ka pang makikitang historical pedigree, pero kung biblical yung paniniwala mo, yan ang mahalaga. And ngayon, nasa Reformation Month, no? I-uphold natin yung tinatawag na sola scriptura, by the scripture alone being the final authority. So ito yung final authority. Anong sabi ng James? Santiago 1:17. Sabi dito, ang bawat mabuting kaloob, every good gifts daw, or every good blessings, at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Nanggagaling daw ito sa langit, sa itaas, no? Na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. Interesting ang bansag dito sa Diyos Ama. The Father of lights, no? Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba. Do you see that? Walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. So, pinakita ni James dito, yung pagbibigay ng mga kaloob niya, hindi yun nag-i-imply na may pagbabago sa kanya. In fact, He is unchanging. That's why He is giving that gifts and blessings. At ito yung Diyos na source ng ating mga pagpapala. So, sabi ni Petrus Van Maastricht, no? 4 na volumes itong librong ito, mga kapatid, no? Pero isa sa mga great theologian sa kasaysayan ng Reformasyon, sabi niya, ang araw na natin ngayon, the sun now appears, now shines, pero sometimes it is hidden. No? Natatakpan siya ng either yung clouds, di ba? By vapors, clouds, and eclipses. The created Father of lights, pero itong Diyos daw, ang Ama ng mga liwanag, therefore is subject to so many changes, but the text removes all of them. Ibig sabihin, kung ang araw kaya siyang takpan ng mga clouds, no, na para makita tayo, parang walang liwanag ngayon no? Pero ang Ama daw, kahit anino ng pagbabago, hindi siya kayang takpan nun. He will forever be unchanging.
Ang sun, meron din yung age, no? Na darating din ang panahon na ang sun daw, according sa mga siyentipiko, hindi siya eternal. Darating din ang panahon na mawawala din yung sun, no? Which would be the end of everything, no? Pag nangyari na yon. So, ang pagiging immutable ng Diyos, yung capability not to be changeable, ito yung definition nito, ay nangangahulugan na walang kahit anong uri ng pagbabago ang pwedeng maging angkop sa diwa at kalikasan ng Diyos. So let's say, for example, this is God, okay? Okay. Di ba ang tao, nagbabago siya, right? Ano-ano ang mga pagbabago na hindi pwedeng maging angkop sa Diyos? Number 1, ang Diyos ay hindi nasasailalim sa anumang pagbuti, improvement, o paghina, decline, right? Dahil siya ay perpekto na Diyos. So, di ba pansin mo, ang tao, nagsisimula siya sa pagkabata, right? And then he becomes adult. Nag-improve ang tao. At nakikita mo din ito sa mga insekto, animals, no? Lahat ng mga created beings, mga kapatid, usually undergo certain kinds of development. Nagde-develop sila, pero napapansin din natin na sila ay nagdi-decline. Tumatanda sila, di ba? Old, no? They get old and they get weaker. Nagkakaroon sila ng pag-decline. Pero sa Biblia, mga kapatid, you are a God from everlasting to everlasting. Walang point of improvement sa Kanya. No? Hindi siya nagbabago na ang Diyos ay nag-improve bigla siyang nag-level up siya. No? Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. No? Walang improvement sa Diyos, wala din siyang decline. Hindi din siya nanghihina. Kasi kung ang Diyos ay nag-i-improve siya, nabago siya para mag-improve. Because sometimes, we change for the better and we change for the worse. Di ba? It happens to all of us. Now, if that would be applicable to God, if nag-i-improve siya to become better, then He is not perfect. Right? Kasi there is a certain point that He's trying to reach something that is higher than He was before. But God is not like that, right? At hindi din siya nanghihina. Kasi kung nanghihina ang Diyos, ibig sabihin yung kapangyarihan niya may limitasyon. Hindi siya infinite na Diyos. Right? So yun yung magiging problema. Kaya ang Diyos, mga kapatid, hindi siya nagbabago dahil hindi siya nag-i-improve at hindi din siya nanghihina. Okay? Walang pagbuti sa kanyang kalagayan, wala ding paghihina. So, sabi ni Francis Turretin sa kanyang librong Institutes of Ellenic Theology, isa to sa nasa nakalinya ito sa pinaka-top ko na shelf sa bahay kasi pinaka-paborito ko to, no? na libro. Sabi dito, He can neither be changed for the better because He is the best. Diba? Pag sinabi mong the best, no? Hindi pwedeng meron pang mas best, right? Kasi parang contradictory in terms yon, mga kapatid, no? And sabi dito ni Francis Turretin, mga kapatid, nor for the worse, because He would cease to be most perfect. Hindi siya nagdi-decline. So, anong implikasyon nito? Di ba, Brother Jesse, ang Diyos ay nagkatawang tao? Nag-incarnate siya? Siguro yun yung tanong ninyo, mga kapatid, no? Inunahan ko na lang kayo dito. Hindi ba parang nanghina siya doon sa incarnation? Na parang wala siyang nagutom siya, nauhaw siya? Hindi ba yun parang nagde-decline siya sa kanyang pagka-Diyos or imbes na magpabuti siya, mag-upgrade siya, na downgrade siya. Yun yung tingin ng ibang mga teologo, mga kapatid, no? Sa incarnation, no? Gusto ko tong ulit-ulitin, mga kapatid, kasi sa unang discussion nito,
hindi ito agad maintindihan. I believe na-discuss ko na to ng pahaging, no? Pero gusto kong balikan ulit. So si Christ, if this is God, si Christ, right? Ito yung human flesh or laman, di ba? Ang nag-prepare ng laman, ang Ama. Mas makikita mo yan sa Hebrews chapter 8, no? A body thou hast prepared for me. So ang Ama prepared a body, okay, for the Son. Nung ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, okay? Kalimutan ko to. Di ba ang Diyos, si Kristo, merong iba yung persona sa kanyang diwa, right? Sa kanyang essence, di ba? One God, three persons. Ano yung one God? Yun yung essence, diwa niya. Yung pagkasya, Father, Son, and Spirit, persona yon. No? Pareho yung ultimate, yung distinction, tsaka yung pagiging isa, singularity and plurality. Now, ang persona ni Christ, siya yung nagkatawang tao. Pero, ang kanyang diwa, hindi yun na-mix dito sa flesh. Kumbaga, hindi siya parang hinalo. Yung kanyang pagka-Diyos, parang naging partly God, partly man si Christ. Hindi. The essence is not directly in contact with the flesh. But, both of these two are united sa isang persona. Kaya si Christ, nananatili siyang unchangeable as far as His essence is concerned. Untouched, simple, impossible, immortal, di ba? But at the same time, dahil ang kanyang persona is subsisting here dito sa laman, kaya si Christ naka-experience siya ng mga panghihina, di ba? Nakaka-experience siya ng kamatayan, namatay siya, nakaka-experience siya ng pag-increase ng kanyang knowledge, right? Kaya masasabi natin, may mga time nga na may mga bagay na hindi alam si Christ according to His humanity. Sabi niya, no one knows the day or hour except the Father. Pansin niyo yun? And He increases in wisdom and stature. So, nag-improve siya. Ang nag-improve, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Okay? What improves is the flesh na kanyang in which siya ay nagkatawang tao. So, lahat ng mga change, lahat ng suffering, emotion, nandito yung nakaugat sa flesh, sa laman, pero hindi sa kanyang diwa bilang isang Diyos. Kaya ang sinasabi natin, si Kristo ay fully God and fully man. Hindi partly God, partly man. No? Mali po yung katuruan. No? Hindi siya hati. Ang kalahati niya is God, kalahati is tao. Hindi po ganon, mga kapatid. So ngayon, siya ay nananatiling Diyos na hindi nagbabago. Sabi ni Francis Turretin, God was not changed by the incarnation. Okay? He was not changed by incarnation. The Word, the Logos, was made flesh not by a conversion. Hindi ito na-convert itong pagka-Diyos niya into human. Hindi. Nananatili silang distinct. Hindi sila mixed, hindi muddled. Ganon ang mystery nitong incarnation. So, di ba? Paulit-ulitin ko itong gawing example sa mga future, mga kapatid. Kasi isa to sa pinaka mahirap unawain. So, ang punto dito, ang pagbabago na nangyayari ay nauukol sa laman, sa human flesh, ngunit ang kanyang pagka-Diyos ay nanatiling ganap at walang pagbabago. Another text is in Malachi 3:6. Anong sabi? For I, the Lord, do not change. O children of Jacob are not consumed. Sabi niya, alam mo kayo mga Israelites, ang dami niyong covenantal
transgression. Ang dami niyong ginawang kasalanan sa aking tipan. Pero the reason kung bakit pinreserve ko pa din kayo, nagbibigay pa din ako ng chance sa iyo na mag-repent ka, because I am the God who does not change. Kasi ang mercy at grace ng Panginoon, ang biyayat kanyang habag, ay hindi nagbabago sa kanyang mga hinirang. Kaya kahit na sila nahulog ang Israel doon sa kasalanan, nagbibigay pa din siya ng mga propeta. Diba? Kahit nandun na siya sa Babylon nandun pa din si Daniel, kasama nila doon. Propeta pa din, pinadalhan pa din sila. Pinangakuan pa din sila na may bagong tipan ng Diyos na gagawin para sa inyo. Si Ezekiel kasama din doon, no? Isa din siya sa propeta na kasama doon sa captivity. So bakit may mga pa ang Diyos dito? May mga propeta pa na nandun na sila, na-disiplina na sila ng Panginoon Kasi mahal niya yung Israel, no? Mahal niya yung bayan na yon. At doon manggagaling sa kanila yung Mesiyas na siyang magliligtas sa lahat, sa sangkatauhang mananampalataya sa Kanya. Ang mga anak ni Jacob or Israel ay karapat-dapat parusahan dahil sa kanilang paglabag sa tipan. The point is, the reason for their preservation is God's unchangeable mercy. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ito yung comfort sa atin. Dahil hindi siya magbabago, makakaasa tayo na siya'y tapat sa kanyang mga pangako sa atin. God will always keep His word. He will always do what He promises to you. Kaya kung makarinig kayo ng mga pangako ng Diyos sa atin dito sa pulpit na ito na galing sa salita niya, kapitan mo yun, kapatid. Cling on it. Kasi yung mga tao pabago-bago, pero siya hindi napabago. Makakaasa ka sa Kanya, no? And then, kung ang Diyos ay nagbabago, ito yung problem, no? Ito yung suliranin. Kung siya'y pabago-bago na Diyos, hindi natin maasahan yung natutuparin niya ang kanyang mga pangako at ang kanyang perpektong pananatili bilang Diyos na hindi nagbabago. Itong pagiging unchangeable niya, nagbibigay garantiya sa atin na ang Diyos na siyang nagligtas sa atin ay Diyos, hindi tao na dating Diyos. No? So, ang nagligtas sa atin, Diyos talaga, unchangeable God. Hindi siya parang dating Diyos na naging tao. Kung sa incarnation, mga kapatid, no? Number 2, ang Diyos ay hindi nasasailalim sa anumang potensyal na pagbabago. Marami nagsasabi, nga, ang Diyos ay hindi siya nagbabago ngayon. Pero what if in the future? What if at the end, nandun na tayo sa langit, pero bigla siyang nagbago. Iba pala yung plano niya, no? So, ang sinasabi ko dito, ang Diyos ay hindi nasa ilalim sa anumang potensyal na pagbabago sa hinaharap sapagkat siya ay simple na Diyos, no? Hindi sa komposisyon ng mga parte o bahagi. So, in other words, ang Diyos din, kagaya nung in-describe ko kanina na ang tao, meron siyang potentiality. For example, ikaw student ka ngayon, no? Pwede ka maging doctor someday. From potentiality to actuality. Right? Pwede ka student ngayon, someday maging sikat ka na architect. Pwede ka maging sikat na engineer. That's a good thing, right? Maging sikat na lawyer. Ma-actualize mo yung potential mo, di ba? Kaso ang Diyos, mga kapatid, wala siyang potential. Siya ay perfectly actual. Walang mga bagay na nasa Diyos na hindi pa actualize. Yan ang kaibahan ng Diyos na ating sinasamba. Ang implication nito, mga kapatid, kung pupunta tayo sa creation, yung creation, nung naglikha siya ng earth, Brother Jess, hindi ba yun parang may pagbabago sa kanya? Ang sagot po natin, mga kapatid, ganito yung sa human creators. Let's say, for example, sasabihin mo, ako ay isang carpenter. Sasabihin mo yung carpenter. So, ang isang tao, tatanungin ka, pwede bang makita yung mga
na build mo na na mga infrastructure or mga building or let's say even small houses para masabi ko na ikaw talaga ay isang karpintero? Kung wala siyang may pakita, maniniwala ka? Hindi, di ba? You don't believe that he is a carpenter kung wala pa siyang nagawa kahit ano. Now, for human creators, ganun yon mga kapatid, no? For human creators, dapat, ganito yung kondisyones dyan mga kapatid. For human creators, matatawag lang sila na creator if the product is already finished. Diba? Dapat meron silang produkto na magawa. After nilang magawa itong produkto, that's the time. You are indeed an artist. You are indeed a doctor. You are indeed a carpenter or fisherman, di ba? Kasi nakita na yung produkto, right? So, kailangan muna ng produkto. But for God, ang Diyos, mga kapatid, kahit nung nandun pa lang siya sa eternidad, nung hindi pa niya ginawa yung langit, lupa at mga anghel, no? He is already a creator before the created product exists. And you would say, that is so different. And I would say, yes. Kasi yung will ng Diyos to create, yung kapangyarihan niya to create. Sa atin kasi, mga kapatid, ang produkto magdedetermine kung ano tayo. Ang Diyos nagdedetermine sa produkto. Baliktad sa Diyos, mga kapatid, no? So, ganun ang Diyos natin. He is already a creator even though there has nothing that was created yet. Kasi hindi siya composition ng potentiality at actuality. Yung pagka-create ng mundo, that shows, no? That evidences, no? Na creator talaga siya. Parang pinatunayan lang niya, no? Pero siya, hindi mo pwedeng mag-question yung kanyang kakayahan, no? Kahit hindi mo pa nakita ito, mga kapatid. So, ganyan siya ka-amazing. At sabi dito sa text, Psalms 102:26-27, ikaw ay nananatili, you remain, ngunit sila ay mawawala. So, ang hindi Diyos, sila ay mawawala. Parang kasuotan silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila na gaya ng kasuotan at sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay nananatili at ang mga taon mo'y walang katapusan. The only thing na kung bakit nagsistay ang mga anghel, ang mga doon sa langit, and even tayo, because we are upheld by the grace and power of God, no? Pero ang hindi talaga siya kumukupas, ang hindi nagbabago, tanging siya. Pansin mo si Adan, kinreate si Adan as good, perfect. Pero dahil hindi siya immutable, kaya yung perfection niya, nakita natin, di ba? Nabago siya. Nag-decide siya otherwise than what is told or taught by God to him. Kasi yung perfection niya, mutable. But God's perfection is immutable. Hindi nagbabago. So makakasandal ka talaga dito sa kanya, mga kapatid. And next is, ang Diyos ay purong aktwalidad. Comfort dito, kung ang Diyos ay walang potensyal na magbago, sa makatuwid wala tayong maging pangangamba sa hinaharap doon sa kaluwalhatian. Kaya ang gusto ko yung kantang because He lives, I can face tomorrow, right? Hindi tayo mangangamba sa tomorrow. Because He lives. Kasi yung pag-resurrect niya, yung ginawa niya sa cross, mga kapatid, iyon na yung dakilang patunay na mahal ka niya. At kung mahal ka niya noon, mahal ka niya ngayon, mahal ka niya magpakailanman. At hindi yun magbabago. Yan yung napakagandang katotohanan sa immutability ng Diyos, mga kapatid. So, hindi ka ma-worry na nandun ka na sa glory, nandun ka na sa kaluwalhatian, kasama mo na ang Diyos. Hindi ka matatakot, no? Wala ka ng pangamba na baka mabago ang isip ng Diyos, ibalik niya ako dito sa Hindi, kasi hindi siya nagbabago.
Kung ang Diyos ay nagbabago, kung gayon ang ating hinaharap na kaluwalhatian ay hindi tiyak na katotohanan, di ba? At maaari itong mabago o baguhin ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagbabago, maaari din mabago ang kanyang mga kautusan. At ang mabuting gawa ay magiging masama, at ang masama ay magiging mabuting gawa. Pwede niyang i-change lahat. Which is very tragic or very dangerous, mga kapatid, no? Na kung maniniwala tayo sa Diyos na nagpabago-bago. Ang Ebanghelyo, ang pagkatawang tao ng Panginoong Hesus at pagkamatay niya sa cross, patunay ng kanyang dakilang pag-ibig na hindi nagbabago. Kaya ang sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ, your family, your friends, they might change. Your relatives, they may change. Some friends of yours, they may change. But there's one who never changes. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan ang hindi magbabago sa iyo, kapatid. Lahat potensyal na magbago, no? I hope hindi naman mangyari. So, ang Diyos, number 3, this is the last, ay hindi kayang maapektuhan. Ang reason kung bakit hindi siya nagbabago ay hindi kayang maapektuhan o baguhin ng anumang bagay na labas sa kanyang diwa o kalikasan, di ba? Let's say this is God. Di ba nandito yung creation? Whatever the creation does, hindi niya kayang baguhin ang Diyos. No? Hindi niya kayang i-move ang Diyos, change His being, and to do otherwise. May teksto ba tayo dyan? Sabi dito, kaya nga ang Diyos hindi siya nagsisisi. Mga kapatid, no? Wala siyang damdaming pantao o pagnanasa na dulot ng mga panlabas na nilalang o pangyayari. Kaya nga sabi di ba sa Acts, ang tao lang daw ang homoeopatist. Di ba nung na-discuss natin last time, sabi ni Peter, we are men of like passion. Tao lang kami, meron kaming passion. Implying na ang Diyos na tunay na sapay, walang human emotion or passion. Meron siyang affection, mga kapatid. Hindi kagaya sa tao. Okay? That is equivalent to who He is. So, anong sabi sa Numbers 23:19? God is not man. No? Ang Diyos ay hindi tao that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Kung ang Diyos, mga kapatid, nag-elect sa'yo na ililigtas ka niya, hindi yun parang, i-check ko muna, mabait ba tong taong to? Mabuti ba yung mga ginagawa nitong taong to? Parang mabuti naman. Sige, hindi ko babaguhin yung ko sa'yo, layunin ko sa'yo. Pero later on, nakita niya sa history, no, na si Siswana pala, may ginawang mali, no, may kasalanan, no, si Brad Jezreel, no, or si Sister Wena. Parang hindi ko na ituloy yung plano ko. Hindi po ganun ang Diyos, no? Walang bagay sa future na bigla siyang na-surprise. Hindi ka pa umiiral sa mundo, alam na niya kung ano mangyayari sa huli. So, walang bagay na magpa-surprise sa kanya, tapos bigla siyang ma-move na baguhin ko yung plano ko. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang mga ganyang mga lingwahe, no, na makikita mo sa Old Testament, that is language accommodation. Parang ginagamit niya lang niya yung lingwahe ng tao para maintindihan mo kung gaano ka-grave yung kasalanan na yon, no? Pero hindi yun parang ganon yung ontology ng Diyos, mga kapatid, no? Hindi, He is a God who does not change His mind. His mind is fixed. His mind is perfect, mga kapatid. Nilinaw ng Biblia na ang tao ay may kakayahan o posibilidad na magbago ng isip. Tayo yon, no? Pabago-bago ang ating isip. I hope hindi yun natin maging practice, no? Kasi it does not reflect God. Ngunit, ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. 1 Samuel 15:29, and also the glory of Israel will not lie or have regret, for He is not a man that He should have regret. Yung pagsisisi
Para lang yon sa tao. Kasi ang tao hindi perpekto eh. Mali pala yung plano ko. Akala ko tama yun. Hindi ganun ang Diyos, no? Nung nilikha niya yung tao, kahit pa na-fall pa sa kasalanan yung tao, kahit si Satanas nag-rebelde pa sa Diyos, hindi natatarnish, no? Hindi siya nababahiran ng imperfection ng kanyang plano. Magiging perfect pa din ang lahat ng bagay, mga kapatid. Pagkat sa Diyos ay walang pagsisisi. Lahat ng kanyang plano, perfecto. Ang point here, ang Diyos ay hindi maaring maapektuhan sa kanyang kaloob-looban, sa kanyang internal nature, upang magkaroon ng emosyong makapagbabago sa kanyang diwa at kalooban. Ito yung verse na, mga kapatid, napaka-amazing. Job 35:6-8. Sabi dito, kung ikaw ay nagkasala, no? Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong nagawa laban sa Kanya? Did you cause any hurt towards God? May impact ka ba sa Diyos na nasaktan siya or naka-cause ka ng damage sa Diyos? Nakapenetrate ka sa Kanyang kaloob-looban? At kung ang iyong mga pagsuway ay dumarami, anong iyong ginagawa sa Kanya? What impact did you do to Him? Kung ikaw ay gumawa ng maraming kasalanan, ang sagot, wala. Ang impact nasa sa'yo. Ikaw ang magkakaroon ng impact kasi pwede kang maimpyerno. Pero sa Diyos, wala kang significant damage na nakakos or penetration man lang sa kanyang being, no? And because God is love, and He loves His goodness and His holiness, pag ikaw ay kumontra doon, yung wrath, ang love niya comes in the form of wrath. Kagaya ng apoy, di ba? Ang apoy, pag iano mo yung ice, idikit mo dun sa apoy, mamimelt yung ice. Right? Pero kung yung papel, ang ilagay mo dun sa apoy, masusunog yung. Ganon yung mangyayari kung ikaw ay pipiliin mong magkasala, no? Walang impact sa Diyos, pero sa iyo may impact, no? Magkakaroon ka ng judgment. So, delikado ito. Pero sinabi doon, anong iyong ginagawa? Kung ikaw ay matuwid, let's say ikaw din ay righteous, matuwid, anong sa Kanya'y iyong ibinibigay? O ano bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay? Let's say ikaw ay super bait mo, no? Parang santo ka lang, very santo. Parang dami mo ng merit sa buhay, dami mo ng good works, no? Nakakapag-level up ka ba sa Diyos? Na-upgrade ba yung kanyang perfection? Kasi kung na-upgrade yung perfection ng Diyos, hindi siya perfect. Kasi capable to be improved, right? So kahit yung mga good works natin, hindi utang yun ng Diyos sa atin, no? Walang utang ang Diyos sa atin dahil sa kabutihan ni Juana na-improve yung pagiging Diyos ko, no? Merong nangyari sa akin positive, so therefore, bibigyan ko ng gift si Juana, hindi kapatid. Even your good works, they are pleasing to Him, but it does not improve Him. With or without, hindi mo din kayang bayaran, mga kapatid, no? Ang salvation mo, na ang presyo niyan, the death of the Lord Jesus Christ, hindi mo pwedeng gawing pambayad yung simpleng good works natin, no? Na parang filthy rags lang yun sa Diyos. Pagawin mo yung pambayad ba? Ganun ba ka-cheap yung death ni Christ? Yung persona ni Christ? Hindi. So wala tayong bagay na meron tayo na kaya nating ibayad sa Kanya para mag-improve siya. Kasi lahat ng bagay na meron tayo nanggagaling lang din sa Kanya. For from Him and of Him and to Him are all things. So ang comfort dito, mga kapatid, may kasiguraduhan tayo na kahit anumang mga sitwasyon na darating sa buhay natin sa hinaharap, na ang Diyos ay kailanman ay hindi magbabago sa Kanyang mabuting layunin sa atin. Ano sabi? All things work together for our own good. Brother Jess, naghihirap kami sa finances namin ngayon. Is this the good thing that He has planned for me? The answer of that is yes. That's good.
Pero Brother Jess, parang nahihirapan ako na bumagsak ako sa exam. Hindi ako nakapasa. Is this good? That is still good. Hindi pa natin ma-solve yan kung bakit good yan. Pero brothers and sisters, all things work together for good. Nung time din na si Joseph na ibinenta ng kanyang mga kapatid, di ba? Sabi ni Joseph, you meant it evil for me. Pero ang sabi ni Joseph, but God meant it for good. So siguro nung time na binenta siya ng kanyang mga kapatid, di siguro niya masagot, paano ito nagiging good na binenta ako ng aking mga kapatid? Buntik na akong patayin. Is this good? He doesn't know. He didn't know. But later on, nung nakita niya na siya pala yung magiging savior para mapakain ng Israel, kaya sabi niya, you meant it evil for me, but God meant it for good. So, nawa, maging comfort ito. Kasi itong goodness ng Diyos, ito yung pinaka-comfort, hinding-hindi magbabago. Praise the Lord. Now, I hope that you've learned something. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang nag-iisang Diyos na nararapat sambahin at nag-iisang matibay na sandalan sa pananampalataya.